Kasalukuyang inaayos ni Jeff ang kurbata habang panakaw siyang tumitingin sa asawa niya. Ilang araw na siyang kibuin dili ni Chanli. Maging siya man ay ganoon din. Magmula na mag-open up ng babae nang walang kakayahan itong magbuntis, ay hindi na niya inusisa ito. Sa bagay na yun ay may binayaran na siyang tao upang mag-imbestiga. Papasok na ako. Huwag mo na lang akong hintayan dahil late akong makakauwi. Bilin ni Jeff na natili namang nagliligpit ng pinagkainan nila si Chanli. Hindi man lang sumagot ito. Napabuntong hininga na lamang si Jeff. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang saradura ng pinto, ay natigilan ito. Muli siyang pumihit pabalik sa babae. Munti ko nang makalimutan, honey. Usal ni Jeff. Sa totoo lang hindi niya kayang tikisin ng matagal ito. Napatanga naman si Chanli matapos siyang halikan sa labi ng asawa. Mabilis lamang yun ngunit nakaramdam ng walang patid na kaligayahan ito. Jeff? Chanli, kung ano man yun, ready naman akong makinig. Kung handa ka ng pag-usapan ng bagay na yun, tell me, okay? Patuloy ni Jeff. Sa mga sandaling yun ay tuluyan ng napatid ang pader na nakapagitan sa mag-asawa. Masuyo lang naman na hinahaplos ni Jeff ang likuran ni Chanli. O siya, aalis na ako, Han. Mag-order ka na lang mamaya ng makakain mo. Bilin pa ni Jeff. Kinintalan pa ng masuyong halik sa bumbunan nito si Chanli. Bago tuluyan naglakad at lumabas ng kanilang tahanan. Magaan naman ang pakiramdam ni Chanli. Nagpapasalamat siya dahil naiintindihan siya ng asawa. Sana nga balang araw ay may kakayahan siyang mapag-usapan ng bagay na yon, kung saan naging dahilan ng hindi niya na matutupad na pangarap ng asawa, ang magkaroon ng madaming supling. Tuluyang inalis ni Jeff ang salamin sa mata na suot niya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam ang mararamdaman sa nalaman. Nanatili naman siyang tahimik sa mga sumunod na sandali. Nag-alis muna ng bara sa lalamunan si Jeff. Naka-full air conditioner ang private office niya. Ngunit pinagpawisan siya ng mga sandaling yon. Are you sure about this, Kuwangko? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya sa taong umimbestiga sa case ng asawa niya. Mahigit 1 linggo rin bago nakapagbigay ng resulta ito. At sa mga nakalipas na araw ay halos kainin siya ng kaba. Yes, sir. Ayon sa nakausap ko ay nagkaroon ng karamdaman ng asawa niyo. She got a endometriotic cyst 10 years ago. Kailangan na tanggalin ang ovaries niya para hindi na kumalat ang mga bukol. Para maiwasang bumalik man sakali ang mga tumubong tumor. Paliwanag nito, napalunok naman ng laway si Jeff. Naihilamos nito ang 2 palad. Hindi niya napaghandaan ang mga nalaman ngayon lang. Para sa kanya ay isang napakasamang biro lamang sa kanya yun ng asawa niya, na hindi niya ininda. Hindi niya akalain na totoo yun. Lalong ikinasama ng loob niya na kung bakit hindi niya nalaman agad. Sir, aalis na ako. Paalam ni Kuwangko. Tumango na lamang si Jeff. Maski ang magsalita ay hindi niya magawa. Masamang-masama ang loob niya. Pakiramdam niya ay para siyang pinagkaitan ng buong mundo. Gustong-gusto niyang magkaroon ng malaking pamilya. Ngunit nang dahil kay Chanli ay hindi na matutupad yon. Unti-unting nagsipagbagsakan ng mga luha sa mata niya. Sa sitwasyon niyang yun nadatnan siya ni Miss Clavor, ang nice niyang secretary. Halos umindayog ang balakang nito sa ginawang paglapit nito sa kanya. What happened, Sir Chan? Takang tanong ni Felicity. Wari takang-taka ito sa kanya. At dahil wala siya sa mood at blanco lamang siyang tiningnan ni Jeff. Pwede ba, Miss Clavor? I don't have the mood to explain. Kaya pwede ibaba mo na lamang yung mga papeles sa ibabaw ng lamesa ko. And then you can leave me peacefully. Understood? Malamig niyang utos. Tuluyang pinaikot paharap sa may bintana ng binata ang swivel chair. Hindi na nito napansin ang ginawang pagdampot at pagbasa ni Felicity sa papel na ibinigay ng investigador sa kanya na tungkol sa case ni Chanli. Isang matagumpay at mapanuksong ngiti ang pumunit sa labi ng sekretary niya. Sa direksyon niya, mataman pala itong bumubuo ng plano kung paano niya ito maaakit. Sa mga sumunod na araw nakatitiyak si Felicity na kusang matutukso sa kanya ang boss. Kawawa ka naman, Sir Jeff. Nasa iyo na nga ang lahat, ngunit kahit na kailan ay never ka magkakaanak. Don't worry, ibibigay ko yun sa'yo basta maging akin ka lang. Tuluyang ibinaba ni Chanli ang hawak na plato at ilang slice ng sandwich sa lamesa. Mabuti naman at nakapamasyal ka ngayon, Kambal. Masayang wika ni Chanli. Of course, ako pa ba? May pinuntahan kasi si Peter kaya nakaraos akong pumasyal dito sa inyo. Sagot ng kakambal. Inilibot nito ang pansin sa kabahayan. Hindi na nagulat ito na maayos at malinis ang tinitirahan ng kakambal. Sa kanilang dalawa ay ito ang mas hiyang sa pagmamanage. Nagagawa nitong palaguin ng isang bagay.
Matyaga kasi ito at matiisin. Nice place, sis. Mabuti at nakakaya mong pagsabayin ang negosyo mo sa Tagaytay at sa pag-uwi-uwi rito. Tukoy ni Chari sa Northern Formosa Resort. Dahil 3 oras din ang binabiyahe nito. Kapag matraffic ay umaabot naman ng 5 oras. Kaya mas pinili na lamang ni Chanli na magsakripisyo. Minsan kasi bumabiyahe ito ng madaling araw kapag may mahahalagang bagay o okasyon na kinakailangan ng presensya niya. Oo naman, Ira. Kailangan eh. Gusto ko naman kahit may asawa na ako, may sarili pa rin akong kinikita. Tsaka supportive naman si Jeff. Nasabi ni Chanli. Sa bagay. Oh, speaking of your husband, wala yata siya. Malilate ng uwi yun eh. May dinner meeting yun sa prospective client niya sa bagong project para sa Paris. Tuluyang uminom ng fresh mango juice si Chanli matapos agutin ng kakambal. Agad-agad na nag-work na si Jeff? My God, Chanli. Nakita mo naman nung bagong kasal kami ni Peter halos ayaw umalis ng bahay natin yon. Mahigit 1 buwan siyang leave sa ospital. Yang asawa mo pag-aari naman niya ang kumpanya nila eh. Mano kung ma-extend na vacation leave niya? Patuloy na pagmamaliit ni Chari sa bayaw. Pwede ba, Ira? Naiintindihan ko naman si Jeff eh. Saka iba naman kasi si Peter sa asawa ko. Pagtatanggol ni Chanli. Nailing-iling na lamang si Chari sa tinuran ng kambal. Huwag na kasi magpa-under. Saka ang yaman-yaman nga nila. Puro pa negosyo ang iniisip. Saka huwag ka makapante. Bigla namang napatutok ang pansin ni Chanli sa kakambal. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan na tanong niya rito. Baka naman may iba siya kaya ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Diretsang sagot ni Chari na ikinasalubong ng kilay niya. Hindi naman magagawa ni Jeff yun eh. Hindi naniniwalang sagot niya sa kakambal. Aber, paano ka nakakasiguro? Matagal din kayong hindi nagkita. Tsaka sa asal ng mister mo, malamang maaari niya magawa nga yun. Shut up, Chari. Sumusobra ka na. Hindi magagawa sa akin yan ng asawa ko. Naiiling-iling na lamang ni Chari ang ulo. Relax, sister. Hindi ko sinasabi ito para sirain ang tiwala mo sa asawa mo. Pero gusto lamang kitang paalalahanan. Mahal kita, be. Mababa ang boses na sabi ni Chari. Alam ko naman. Sorry sa pagsigaw ko. Paumanhin ni Chanli na bahagyang yumuko. Agad namang inabot at ipinatong ni Chari ang nakakuyom na palad ni Chanli na nakapatong sa lamesa. Okay lang, sis. Ayaw ko lang naman kasi na kinakawawa ka. Saka nasabi mo rin sa tawag noong isang araw na sinabi mo na sa kanyang katotohanan. Puno ng simpatyang tugon ni Chari. Dahil sa pagkakabanggit ng kambal sa iniiwasan niyang paksa ay tila punyal iyon na sumasaksak sa kanya. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya matanggap na hindi na siya mabubuntis. Muli niyang tiningnan ng kakambal dahil sa kasunod nitong sinabi. Sana naman sinabi mo rin sa magaling mong asawa kung anong dahilan at bakit nagkasakit ka noon. Akala mo ba wala akong alam, Chanli? Nang dahil sa ginawa niyang pang-aabuso sa iyo at pagpapatake ng mga droga. Dagdag mo pa ang stress na idinulot ng karanasan mo sa kanya nung 14 pa lamang tayo. Ewan ko ba't kung anong ipinakain sa iyo ng lalaking yan at kung bakit binalik-balikan mo pa. Mahabang litanya ni Chari. Hindi na sumagot si Chanli dahil totoo naman ang mga sinabi ng kaharap. Maging si Chari hinayaan na lamang ang pananahimik ng kakambal. Wala na siyang magagawa. Kasal na ito kay Jeff. Hinihiling niya na lamang na sana'y maligaya ang kakambal at makontento ang asawa nito kahit may pagkukulang si Chanli. Naiiling na tinitigan ni Andy si Jeff na palapit sa kinaroroonan nila ni Lawrence. Nasa isang gym sila ng mga sandaling yon. Sinusundan lamang nilang dalawa ni Lawrence ang pag-uumpisang pagbanat ng suntok ni Jeff sa punching bag na nasa harapan nga nito. Halos lumipad na yun sa lakas ng pagsuntok ng kaibigan nila. Ano ba yan, bro? Baka naman mamaya niyan masira pa yan. Hinay-hinay lang pwede. Panunuway ni Andy dito. Paano ako hihinahon? Pinaglilihiman ako ni Chanli. Kung nalaman ko lang ng mas maaga di sana hindi ko na lang siya pinakasalan. Gigil na bigkas ni Jeff. Hindi pa rin tinitigilan nitong pagsuntok sa punching bag. Halos tumilapo naman si Andy na umaalalay doon. Chill, bro. Baka naman may dahilan si Chanli bakit niya inilihim yun. Sabat ni Lawrence. At anong magiging dahilan niya, ha? Nang dahil sa ginawa niya nagmukha akong tanga. Inis pa rin na sagot ni Jeff. Nagkatingin na naman si Andy at Lawrence sa sandaling yon. Ang mabuti pa kausapin mo na lamang si Chanli sa bagay na yan. Patuloy ni Lawrence. Huwag ka nga, bro. Bakit si Jeff pa magtatanong? Dapat kasi talaga nung una pa lang ay sinabi na ni Chanli. Pangaayon naman ni Andy kay Jeff.
Ang sakin lang naman ay mas okay na pag-usapan nilang dalawa yan. Dahil unay mag-asawa sila. Payo ni Lawrence. Natigilan naman si Jeff. Tila malalim ang iniisip nito. Pwede ba? Ngayon lang tayo nagkita-kita pero heto tayo namumblema. Ang mabuti pa punta na lang tayo sa nightclub namin. Madaming bagong fresh na babae. Ano, tara? Panguudyok naman ni Andy. Sige, gusto kong mag-inom ngayon. Shit, yung mga babae na yan. Parehas akong ginago ng magkambal na yan. Pagmumura pa ni Jeff. Tuluyan na nitong inalis ang boxing gloves na suot-suot. Pasta ko. Agad na sagot ni Lawrence. Nagtingin na naman ang dalawa. Pawang may mga kakaibang ngisi sa labi. Oh, anong binabalak nito? Kunot noon na tanong ng mga kaibigan. Hindi na umimik ang dalawa at agad na hinawakan ng mga ito si Lawrence. Mga sira, hinihintay ako ng mga anak ko. Sigaw ni Lawrence. Na, manahimik ka na lang Lawrence. Tatawagan ko si Beatrice. Siya na munang bahala magbantay kina Shin at Estelier. No worries, okay? Si Jeff, dahil sadyang makulit ang dalawang best friend ni Lawrence ay hindi na ito nakapalag. Tuluyang natuloy ang mga ito sa Heaven's Peak Clubhouse ni na Andy. Katulad noong mga high school sila, buong magdamag silang nag-inom. Nagkwentuhan ng mga kalokohan dati. Kahit paano ay nakalimutan ni Jeff ang suliranin ukol sa asawa. Humayon ang mga mata ni Jeff sa may pinto ng kanyang private office. Come in. Tawag niya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa hawak na dokumento. Good morning. Bati naman ni Felicity rito. Muling umangat naman ang mukha ng binata upang tapunan ng maiksing pansin ng sekretarya. Natigilan siya nang makita ang suot-suot nitong office attire. Bulgar na itong manamit. Ngunit mas lamang nga lang ngayon. Dahil halos lumuwa na rin ang harap nito sa v-neck na long sleeve attire nito. Habang sobrang iksi naman ang palda nito sa ngayon. Kung hindi nagkakamali si Jeff, kung yuyuko na ito'y tiyak makikita na niya ang underwear nito. Well, dati pa naman niyang naaktuhan nito. Lagi nitong sinasadya na ipakita yun sa harap niya. Pasimpleng maglalaglag ng mga papeles at pupulutin yun sa harapan niya, patalikod sa direksyon niya. Magkagayon man ay never niyang ihahanay ang sarili sa lalaking dumaan sa katawan nito. Ang ama kasi ni Felicity ay dating loyal secretary ng ama niya. Ngunit nang mamatay ito 5 years ago, nang dahil sa car accident, ay ito nang pumalit sa posisyon ng namayapang ama nito. Ayaw man niya rito, ngunit iyon ang kagustuhan ni Don Vince. Sa unang salang pa lamang nito sa kumpanya ay agad nang pinaimbestigahan ni Jeff ang babae. Ang totoo ay hinala niya na mahilig ito sa mga lalaking may pamilya at may edad na. Ngunit mukhang nag-iba na ito ng taste sa nakalipas na taon dahil napapansin ni Jeff na siya ang pinupunteriya nito. Sir, heto na pala yung ipinaasikaso nyo kahapon para sa meeting nyo next week sa Dimitri Company. Malumanay na agaw pansin ni Felicity dito. Bahagya itong yumuko upang mailapag sa lamesa ni Jeff ang mga bonbon ng papeles na bitbit nito. Napangisi naman ito nang mapansin niya ang pagtutok ng boss sa cleavage niya. Natutuwa siya dahil tila hindi nito inaasahan ang ginawa niya. Alam niyang bakat na ang harap niya sa suot niya na itim na sleeve. Matagal na siyang naninilbihan sa kumpanya ng binata. Hindi pa itong humahawak sa kumpanya ni Don Vince ay malaki na ang pagkagusto niya rito. Okay, you can go out now, Miss Clever. Natetensyon na utos ni Jeff. Okay, sir. Tawag ka lang sa intercom kapag may ipapagawa ka pa. Anas ni Felicity. Napatangu-tangu naman si Jeff na nanatiling tutok sa binabasa. Tuluyan ang naglakad paalis ang babae. She walked in a seductive way. Hindi naman siya nabigo. Dahil nahuli niyang nakatingin si Jeff sa maumbok niyang pang-upo. Ramdam niyang naapektuhan na ito sa pagpapakita niya. Tingnan natin kung hanggang kailan ang pagpipigil mo. Bulong ni Felicity sa kawalan. Nag-alis ng bara sa lalamunan si Jeff pagkatapos na makaalis ng sekretary niya. Agad siyang naglabas ng stick ng sigarilyo at walang pasakalya na sinindihan yon. Sunod-sunod siyang humithit at bumuga ng usok. Fuck gracious. Don't attempt me, bitch. Piping pagmumura niya mula sa isipan. Kahit bawal na manigarilyo sa loob ng opisina niya, binaliwala niya. Kailan lang muli silang nagkaaway ni Chanli. Habang tumatagal ay lalong lumalamig ang pakikitungo nila sa bawat isa. Hinihintay niya itong mag-open up dahil sa naging karamdaman nito. Ngunit magpahanggang ngayon ay nanatili itong tahimik. At sa bawat araw na nagdaan ay lalong lumalaki ang puwang sa pagitan nila nito. Bakit hindi mo pa kasi diretsahan? Sagot ni Andy nang minsan nagpunta siya sa hideout nito.
Lagi itong naroon. Minsan ay natutulog na rin si Andy doon. Tahimik kasi roon na nagbibigay ng payapa sa binata. Kumpleto ang mga kagamitan doon. May mga iba't ibang klase rin ng mga matataas na kalibre ng baril, mga explosive devices, at mga ilang expensive cars na pagmamay-ari ni Andy ay naroon sa garahe. Kasalukuyan silang bumabanat sa fire range. Matapos ang kalahating oras ay nag-open ng topic si Jeff ng tungkol sa asawa. Alam mong hindi ko gawain yan, Rod. Sagot ni Jeff. Anong gusto mo? Maghintay na pumuti ang uwak? Kung ako sa'yo, mas mabuting mag-usap na kayo ng asawa mo. Ayon din naman kay Lawrence, yun ang pinakamainam mong gawin. Payo ni Andy. Tuluyan na nitong inalis ang gloves na suot-suot. Natahimik naman si Jeff. Nailing-iling naman si Andy. Sa buong buhay niya ngayon niya lang nakita ang best friend sa ganoong itsura. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sa bagay kahit siya man, kapag nalaman niyang hindi siya magkakaanak sa babaeng pinakasalan ay mababaliw talaga sa kaiisip. Para matulungan niyang kaibigan ay tuluyan niyang isinuhestyon ng isang bagay na tatapos sa pag-iisip nito. Kung mag-file ka na lang ng annulment, Jeff, tiyak mauunawaan ka naman ng ama mo sakali na gawin mo yon. Bigla namang napabaling ang pansin ni Jeff. Kitang-kita ni Andy ang biglang pagpapalit ng ekspresyon sa mukha nito. Napabuntong hininga na lamang din si Andy. Madali lang naman ang proseso. Ikaw pa ba, Jeff? Gagamitin mo lang ang pera. Pero mahihirapan ka talaga kasi kita naman sa mukha mo na you really love your wife now. Diretsang untag ni Andy. Nang hindi sumagot si Jeff ay nanatili lamang hinayaan ito ng kaibigan. Tuluyang pinatay ni Jeff ang sindi sa sigarilyo niya. Nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng iPhone sa slacks niya. Hello, hon? Sagot ni Jeff nang mabusesan nitong tinig ng asawa sa kabilang linya. Jeff, hindi pa pala ako makakauwi ngayon. Na-extend kasi ang conference meeting rito sa resort. Saka may aasikasuhin pa akong event hanggang bukas. Paliwanag ni Chanley. Bigla naman umigting ang mga panga ni Jeff. Really, Chanley? Baka naman kasi ayaw mo nang umuwi talaga. Galit na sabi ni Jeff. Jeff, hindi totoo yan. Alam mong mahal na mahal kita. Masuyong bigkas ni Chanley sa kabilang linya. Mahal? Kung mahal mo talaga ako, hindi ka maglilihim. You're making me fool. Marahas na sagot lamang sa isip ni Jeff. Hello, hon? Ibababa ko na to, okay? Tinatawag na kasi ako. Paalam ni Chanley. Papatayin na sana nito ang tawag nang muling marinig ni Chanley ang tinig ng asawa. Mas mahalaga pa ba ang trabaho mo dyan kesa sa akin? Ramdam ni Chanley sa tinig nitong hinanakit ng asawa. Jeff, hindi naman sa ganon. Kaya lang ngunit hindi na naituloy ni Chanley ang iba pang mga sasabihin dahil tuluyan ang pinatay ng lalaki ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Chanley. Tuluyan na niyang isinilid sa bulsa ang aparato. Pinilit niyang ngumiti sa manager ng resort niya na sumalubong sa kanya. Okay na po ang banner sa harapan. Check mo na siya now, ma'am. Excited na pagbabalita ng baklang si Mond. Napatango naman si Chanley sa malaking signboard na kakatapos lang maikabit. Tama ka, Mon. Tiyak na magugustuhan ni Norvin kapag nakita niya yan. Sa 2 araw na hindi umuwi si Chanley, inabala ni Jeff ang sarili sa trabaho. Muling tinapunan ng pansin nito ang iPhone na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Napakunot noo siya nang makita sa screen ang pangalan ni Chanley. Marahas niya yung inabot. What this time? Inis na sabi ni Jeff. Naiinis pa rin siya rito. Kaya sa loob ng buong 2 araw ay hindi niya sinagot ang tawag ng asawa. Han, huwag mo naman akong pinapahirapan. Ayaan mo babawi ako pag uwi ko. Malambing na sabi ni Chanley sa kabilang linya. Natahimik si Jeff. Hindi pa rin niya napapatawad ito. Marahil dahil sa katotohanan na kahit anong gawin ni Chanley upang makabawi at mapasaya siya, ay hindi na mapupunan nito ang katotohanan na hindi sila magkakaanak. Hello? Nandyan ka pa ba? Si Chanley. Yes. Kung wala ka nang sasabihin na importante, ibababa ko na tong tawag. May aasikasuhin ako. Paalam ni Jeff. Matagal bago hindi nakaimik si Chanley. Si Jeff naman ay tila nakikiramdam lamang. Honey, gusto kong mag-usap tayo pagbalik ko riyan sa Manila. Sige, ibaba ko na tong tawag. Take care. Malamig na tugon ni Jeff. Pipindutin na sana nito ang end button nang muling magsalita si Chanley. I love you, Jeff. Habol ni Chanley. Ngunit hindi na sumagot ito. Napabuntong hininga na lamang si Chanley.
Nalulungkot siya ng labis dahil tuluyan nagbago sa kanya ng pakikitungo ang asawa. Masakit sa kanya na mabilis lamang ang mga sandaling naging maligaya sila. Hindi niya aakalain na ganoon din kabilis mababaliwala ang lahat ng pinagsamahan nila. Muling napalingon si Chanli nang marinig niya ang flight number announcement sa may speaker. Tumutok ang pansin ni Chanli sa malaking monitor. Agad pinunasan ni Chanli ang luhang dumaloy sa magkabila niyang pisngi. Pinilit niyang ngumiti nang makita ang paglabas sa arriving area ng airport ng taong kanina pa niya hinihintay. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong nito sa kanya. Maging siya man ay ganoon din.